Pirmahan mo na ito, pabigat. Wala ka ng silbi sa buhay at kinabukasan ng anak ko. Isang pirasong papel ang malamig na ibinato sa mukha ni Sarafina. Habang siya ay nag-aagaw buhay, naliligo sa sariling dugo sa panganganak ng kanilang tatlong anak, ang asawa niyang si Kashan ay nakatayo sa paanan ng kama. Hindi para hawakan ang kanyang kamay, kundi para iabot ang annulment papers, kasama ang bago nitong kabit na amoy mamahaling pabango. Inakala nilang madudurog siya at mamamatay na lamang sa awa sa sarili. Ngunit mula sa mga patak ng luha at pira-pirasong pangarap, isang reyna ang babangon upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Handa na ba ang mga traidor na harapin ang puot ng isang inang walang susukuan? Pirmahan mo na ito, Sarafina. Pabigat ka lang sa buhay at kinabukasan ko. Wala ka ng silbi. Ang boses ni Kasian ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid ospital. Walang bahid ng pagmamahal ang kanyang tinig. Bagkus ay puno ito ng pandidiri at pagmamadali. Isang puting sobre ang lumipad sa hangin at bumagsak sa ibabaw ng kumot na may mga bahid pa ng tuyong dugo. Sa tabi ni Kashan, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng kumikinang na asul na damit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumusulasok sa ilong, tila pilit na binubura ang amoy ng gamot at kapaguran sa loob ng silid. Tiningnan niya si Sarafina mula ulo hanggang paa nang may kasamang mapait na ngiti, habang ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa braso ni Kasyan, ang asawa ni Sarafina. Nakahiga si Sarafina. Basang-basa ng pawis ang kanyang buhok at ang kanyang mga labi ay maputla pa sa mga dingding ng pampublikong pasilidad na yon. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa mula sa huling puwersa ng pag-ire upang iluwas sa mundo ang tatlong sanggol na ngayon ay payapang natutulog sa mga plastik na higaan sa gilid. Habang ang kanyang asawa ay naglalabas ng mga salitang nagtataboy sa kanya, ang kamay ni Sarafina ay dahan-dahang gumapang patungo sa maliit na damit ng sanggol na itinahi niya sa loob ng maraming gabi ng pagtitiis. Ang bawat tahi ay simbolo ng kanyang pangarap para sa isang buong pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng papel ng annulment. Tila may mga pira-pirasong bubog na bumara sa kanyang lalamunan, kaya kahit isang salita ay walang lumabas sa kanyang bibig. Ang sakit ng panganganak ay wala pa sa kuko ng kirot na nararamdaman niya ngayon sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang buong pagkatao at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang kaluluwa hanggang sa maging pino itong alabok. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot at ang paligid ay naging isang malabo at malamig na kawalan. Tinalikuran siya ni Kasyan ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay unti-unting humihina habang sila ay papalayo. Tila hudyat ng tuluyang paglisa ng pag-asa sa buhay ni Sarafina. Ang liwanag sa kisame ay dahan-dahang nagdidilim sa kanyang paningin at ang tanging narinig niya ay ang marahang paghinga ng kanyang tatlong anak na wala pang malay sa lupit ng amang nagtakwil sa kanila. Habang unti-unting bumibigay ang kanyang katawan sa tindi ng emosyon at kapaguran, isang katanungan ang naging huling bulong ng kanyang naghihingalong diwa. Paano magagawang protektahan ng isang inang winasak ng sariling asawa ang tatlong inosenteng kaluluwang ito mula sa mundong sadyang mapang-api? Isang amoy na pamilyar ngunit matagal nang kinalimutan ang gumising sa diwa ni Sarafina, ang halimuyak ng mga puting bulaklak ng sampagita na nakalagay sa isang florera sa tabi ng bintana. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, hindi sa naninilaw na ilaw ng pampublikong ospital, kundi sa malambot na sinag ng araw na tumatagos sa mamahaling kurtina. Ang unan sa ilalim ng kanyang ulo ay malambot na parang ulap, at ang kumot na bumabalot sa kanya ay may amoy ng kalinisan at lavender. Napabalikwas siya ng bangon, ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang kanyang mga anak. Ang mga anak ko,
Nasaan sila? Mahinang usal niya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng takot. Huminahon ka, apo ko. Ligtas sila. Isang tinig na malalim at puno ng awtoridad, ngunit may halong lambing ang sumagot mula sa isang silyang nasa paanan ng kama. Nakaupo roon ang isang matandang lalaki na nakasuot ng barong. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na at ang kanyang mga mata, bagamat may mga guhit na ng katandaan, ay puno ng lungkot at isang emosyong hindi maipaliwanag ni Sarafina. May iniabot itong isang folder sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Sarafina habang binubuklat ito. Mga resulta ng pagsusuri sa dugo, mga papeles ng DNA. Itinuro ng matanda ang isang maliit na balat sa kanang balikat ni Sarafina, isang hugis bituing marka na naroon na mula pa noong siya'y isinilang. Nawala ka sa amin 20 taon na ang nakalipas dahil sa isang sunog, anak. Paliwanag ng matanda, si Don Eduardo de la Merced. Nang mangailangan ka ng dugo, isang napakabihirang uri na kapareho ng sakin, doon na nagsimula ang lahat. Ikaw ang nawawala kong apo, Sarafina, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya de la Merced. Sa halip na matuwa, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa dibdib ni Sarafina. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng mga papel. Para saan pa ang lahat ng ito, Lolo? Para saan pa ang yaman kung itinapon na ako na parang basurang walang halaga ng lalaking pinag-alayan ko ng lahat? Ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa rin. Isang bukas na sugat na walang kayamanan ang makakapaghilom. Niyakap siya ng kanyang lolo at sa balikat nito ay ibinuhos ni Sarafina ang lahat ng pighati na kinimkim niya. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, tiningnan niya si Don Eduardo nang may determinasyon sa kanyang mga mata. Lolo, nakikiusap po ako. Huwag niyo munang ipaalam sa kahit sino ang pagkatao ko. Gusto kong maghilom. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa para sa mga anak ko, hindi dahil sa pangalan o yaman, kundi dahil isa akong ina. Tumango si Don Eduardo, puno ng pag-unawa at paghanga sa katatagan ng kanyang apo. Masusunod ang gusto mo, pero hindi ka mag-iisa. Isang senyas ang ginawa nito sa pinto at pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang tindig ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kalmadong lalim. Siya si Gabriel, ang aking kanang kamay, at ang taong pinagkakatiwalaan ko ng higit sa lahat. Simula ngayon, siya ang magiging anino mo. Poprotektahan niya kayo ng mga anak mo. Yumuko ng bahagya si Gabriel bilang paggalang. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit sa paraan ng kanyang pagtingin, naramdaman ni Sarafina ang isang uri ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Kasian. Maya-maya, habang abala si Don Eduardo sa pakikipag-usap sa doktor, lumapit si Gabriel kay Sarafina at nag-abot ng isang baso ng maligamgam na gatas. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing naiintindihan niya ang lahat ng sakit na pinagdadaanan nito. Habang mahimbing na natutulog si Sarafina, pagod sa lahat ng nangyari, tumayo si Gabriel malapit sa bintana at tumanggap ng isang tawag sa kanyang telepono. Isang mahinang boses ang narinig mula sa kabilang linya, isang impormante. Sir, nagtatanong ang kampo ni Kasian. May pinapahanap sila sa morgue. Gusto nilang siguraduhin kung namatay na ba talaga si Sarafina at ang mga sanggol para wala na silang aalalahanin sa sustento. Napatigil si Gabriel at ang kanyang mga mata ay dumilim. Isang malamig na galit ang gumuhit sa kanyang muka habang tinitingnan ang natutulog na si Sarafina. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng malawak na bubong ng mansyon ng mga de la Merced, ang katahimikan ng gabi ay madalas na binabasag ng isang pigil na sigaw. Si Sarafina, basang-basa ng pawis,
ay nagigising mula sa isang paulit-ulit na bangungot. Si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na may malademonyong ngiti habang pilit na inaagaw mula sa kanyang mga bisig ang isa sa kanyang mga anak. Tumatakbo siya sa isang walang katapusang pasilyo, ngunit ang bigat sa kanyang mga paa ay tila humihila sa kanya pabalik. At sa bawat pagkakataon, sa labas lamang ng kanyang pinto, laging naroon si Gabriel. Hindi ito kumakatok o pumapasok. Nakatayo lamang ito roon na parang isang aninong bantay, hawak ang isang baso ng tubig, naghihintay. Nang buksan ni Serafina ang pinto, nanginginig, hindi ito nagsasalita. Iniabot lamang niya ang baso at sinasamahan si Serafina na umupo sa balkonahe, tahimik na nakikinig sa bawat hikbi hanggang sa ang mga ito ay maging mahinang paghinga na lamang sa lamig ng madaling araw. Ang kanyang presensya ay isang pader na hindi natitinag, isang pangakong hindi kailanman bibitiwan. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, at naging mga taon. 5 taon. Ang Serafina na laging nakayuko at takot ay unti-unting nawala. Sa umaga, sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo at ni Gabriel, sinisid niya ang mundo ng negosyo. Pinag-aralan niya ang bawat numero sa mga financial statement, ang bawat sugnay sa mga kontrata. Ang kanyang isip, na dating puno ng mga resipe at listahan ng mga labahin, ay napuno ng mga diskarte sa merkado at mga plano sa pagpapalago. Sa hapon, siya ay isang ina. Ang tawanan ng kanyang 3 anak, sina Miguel, Gabriela at Rafael. Ang musika sa kanyang mga tainga, ang nagpupuno sa bawat bitak ng kanyang puso. Sila ang kanyang mga bituin sa pinakamadilim na gabi, ang kanyang lakas sa bawat pagsubok. Ang mansyon na noong unay tila isang ginintuang hawla ay naging isang tunay na tahanan dahil sa kanilang maliliit na yapak at masasayang tinig. Isang gabi, habang nag-aaral si Serafina sa aklatan, pumasok si Gabriel. May dala itong isang folder. Dumating na ang report na hinihintay natin. Mahinang sabi nito. Inilatag niya sa mesa ang mga dokumento. Isang detalyadong ulat sa pananalapi ng kumpanya ni Kasian. Ang mga numero ay pula lahat. Bumagsak ang halaga ng kanilang mga ari-arian at baon sila sa utang. Ang dahilan, ang walang habas na pagwawaldas ni Clara sa mga luho at ang maling pamamalakad ni Doña Carmen na itinuring ang kaban ng kumpanya bilang sarili niyang pitaka. Tinitigan ni Serafina ang mga papel. Walang saya, walang galit. Isang malamig at tahimik na determinasyon lamang ang gumuhit sa kanyang mukha. Dumating na ang panahon. Ang tabak na pinanday ng kanyang mga luha at pagtitiis sa loob ng 5 taon ay handa nang gamitin. Nang gabing iyon, sa sobrang pagod, nakatulog si Serafina sa ibabaw ng kanyang mga libro. Naramdaman na lamang niya sa kanyang panaginip ang isang magaan na bagay na ipinatong sa kanyang mga balikat. Pagmulat niya, nakita niya ang coat ni Gabriel na nakabalot sa kanya at ang lalaki ay tahimik na nagbabantay mula sa isang upuan sa di kalayuan. Bago niya pa ito mapigilan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting matagal nang hindi niya naibibigay sa sarili. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napawi nang may matanggap na mensahe si Gabriel sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang investigador na matagal na nilang binabayaran. Kumunot ang noo ni Gabriel. Maya-maya pa, tumunog ang telepono sa opisina. Ang kalihim ng Dela Merced Group ang nasa kabilang linya. Ma'am Serafina, may kumpanya pong humihingi ng isang emergency meeting. Lubog na raw po sila at kailangan ng tulong pinansyal. Ang pangalan po ng may-ari ay Kasian Montesillo. Hindi kumibo si Serafina. Tumingin lamang siya sa salamin na nasa kanyang harapan at ang babaeng nakita niya roon ay hindi na ang babaeng umiiyak sa ospital. Ito ay isang reyna. Handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Isang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi,
Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong kasamang anumang init. Sa labi ng nagtataasang gusali ng De La Merced Group, ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin. Sumasalamin sa imahe ng 3 taong tila hindi nababagay sa karangyaan ng lugar. Si Doña Carmen, nakasuot ng damit na pilit na ipinapakitang mamahalin, ay walang tigil sa pag-aayos ng kanyang pekeng perlas na kwintas. Tandaan mo kasi yan, bulong niya sa anak, ang kanyang boses ay may hewa. May halong pagmamataas. Kahit sino pa ang may-ari nito, kaya nating paikutin sa mga daliri natin. Magaling tayong makipag-usap. Sa tabi niya, si Clara ay abala sa pag-retouch ng kanyang pulang kolorete gamit ang isang maliit na salamin. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging kampante, may isang aninong pamilyar siyang nakita sa dulo ng pasilyo. Isang anino na nagpakunot ng kanyang noo, ngunit mabilis din itong nawala bago niya matukoy kung sino. Si Kasian naman, ang lalaking dating naghahari-harian, ay basang-basa ng pawis ang kwelyo ng kanyang gusot na polo. Ma, paano kung hindi sila pumayag? Huli na to para sa atin. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Isang kahinaang kinamumuhian ni Doña Carmen. Kasalanan niyo to. Kung hindi lang kayo maluho, manahimik ka, putol ng matanda. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng Serafinan na yon. Mula nang dumating siya sa buhay natin, puro kamalasan na ang dala niya. Samantala, sa pinakatuktok na palapag, sa loob ng malawak na executive room, nakatayo si Serafina sa harap ng isang malaking salamin. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang power suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang mukha ay mayroong makeup na simple ngunit matapang. Wala nang bakas ng babaeng gusgusin at laging nakayuko. Ang babaeng nasa salamin ngayon ay isang estranghera, isang reynang pinanday ng apoy at pighati. Lumapit si Gabriel mula sa kanyang likuran. Ang imahe nito ay lumitaw sa salamin sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at suporta. Handa ka na ba? Mahina niyang tanong. Isang marahan ngunit matatag na tango ang isinagot ni Serafina. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga mata sa salamin ay nag-usap, nagkakaintindihan. Ang panginginig ng kamay ni Cassian ay halos hindi mapansin habang hawak niya ang malamig na metal ng doorknob ng boardroom. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakita ang isang ngiti ng kumpiyansa na hindi naman niya nararamdaman. Bumukas ang malaki at mabigat na pinto. Pumasok silang tatlo na may nakahandang mga ngiti sa kanilang mga labi. Handa nang gamitin ang kanilang mga matatamis na salita upang mangakit ng isang bagong biktima. Ngunit ang mga ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng panlalaki ng mga mata at panginginig ng mga tuhod. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Sa kabisera ng mahabang mesa, nakaupo ng tuwid ang isang babae. Ang liwanag mula sa bintana, sa kanyang likuran ay lumikha ng isang nakakasilaw na silweta. Ngunit habang unti-unting luminaw ang kanilang paningin, ang mukhang iyon, isang mukhang sinubukan nilang ibaon sa limot sa loob ng 5 taon, ay malinaw na lumitaw sa kanilang harapan. Ang babaeng itinapon nila na parang basura. Ang babaeng inakala nilang durog na. Ang babaeng ngayon ay may hawak ng kanilang kapalaran sa kanyang mga palad. Sa Serafina? Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Cassian na parang isang hiningang hindi na makabalik. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pinaghandaang salita at ang tanging natira ay ang hubad na pagkagulat. Isang pilit na tawa ang kumawala kay Doña Carmen, isang tunog na basag at hindi natural. Hahaha, anong kalokohan ito? Nagtatrabaho ka pala dito, Serafina. Sekretarya ka ba ng CEO? Aba, umasenso ka na pala ng kaunti.
Sinubukan niyang bawiin ang kontrol sa sitwasyon gamit ang kanyang matalas na dila. Ngunit kahit siya ay hindi maitago ang panginginig sa kanyang boses. Sa kanilang tabi, namutla si Clara na parang papel. Mas mabilis niyang naintindihan ang panganib na kanilang kinakaharap. Hindi si Serafina ang sumagot. Si Gabriel, na tahimik na nakatayo sa gilid, ang humakbang paharap. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit ang babaeng nasa harapan ninyo ay hindi isang sekretarya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang durugin ang kanilang mga buto. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Ginang Serafina de la Merced, ang nag-iisang tagapagmana at ang Chief Executive Officer ng De La Merced Group. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal na hindi nila nakita. Gumuho ang mundo ni Doña Carmen. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Naramdaman ni Cassian ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Ito ay imposible. Isang masamang panaginip. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, si Cassian, sa tindi ng desperasyon, ang unang kumilos. Nanginginig niyang inilapag sa mesa ang folder ng kanilang proposal. Serafina, andito kami para... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Kinuha ni Serafina ang folder. Dahan-dahan niya itong binuksan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumaba sa mga papel. Nakatitig lamang ito ng diretso kay Cassian, mga matang puno ng yelo at bakal. At pagkatapos, sa isang kilos na mabagal at puno ng kahulugan, isinara niya ito at marahang itinulak pabalik sa ibabaw ng makintab na mesa, pabalik sa kanila, eksakto sa paraan ng pagbato ni Cassian ng annulment papers sa kama ng ospital 5 taon na ang nakalipas. Wala kayong silbi sa kumpanya ko. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim. Mga pabigat. Ang mga salitang iyon, ang mismong mga salitang ginamit ni Cassian para wasakin siya, ay bumalik na parang kamandag, na wala ang lahat ng hiya ni Doña Carmen. Serafina, apo, huwag mong kalimutan na naging pamilya tayo. May utang na loob ka pa rin sa amin. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Ngumiti si Serafina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Utang na loob? Pag-usapan natin ang mga utang ninyo sa gobyerno. Sumenya siya kay Gabriel na naglapag ng isa pang folder sa mesa. Mga dokumento ng kanilang mga itinatagong yaman at tax evasion. Security! Utos ni Serafina. Ilabas niyo na ang mga basura. Habang pilit silang kinakaladkad palabas ng mga gwardiya, ang paningin ni Cassian ay napako sa isang bagay sa gilid ng mesa ni Serafina. Isang silver na picture frame. At sa loob nito, ang litrato ng 3 batang nakangiti, 2 lalaki at 1 babae, mga batang kamukhang-kamukha niya. Sa isang iglap, ang lahat ay luminaw. Ang mga tagapagmana, hindi mga anak ang nakita niya, kundi 3 gintong susi. Isang maitim na plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang plano na mas marumi at mas desperado kaysa sa dati. Isang huling pagkakataon para bawiin ang lahat. Nang makalabas sila sa gusali, ang init ng araw ay tila nangungutya sa panlalamig na bumabalot sa kanilang mga buto. Nakita mo ba? Nakita mo ba ang mga litrato? Ma? Halos pabulong na tanong ni Cassian kay Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang halo ng pagkabigla at sakim na pag-asa. May 3 anak siya, mga anak natin. At sila ang tagapagmana ng lahat ng ito. Sa isang iglap, ang mukha ni Doña Carmen na puno ng kahihiyan ay napalitan ng isang pangit na ngiti. Ang mga numero ay mabilis na tumakbo sa kanyang isipan, mga bilyon. Ang mga batang itinuring niyang mga walang kwentang palamunin ay biglang naging mga gintong gansa. Tama ka, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mabilis at puno ng pananabik. Dugo mo ang nananalaytay sa kanila. May karapatan ka.
May karapatan tayo. Hindi niya pwedeng ipagkait sa atin yan. Ang bawat salita ay isang paghuhugas kamay sa katotohanang sila ang unang nagtakwil. Si Clara, na nakikinig sa gilid ay hindi sang-ayon sa simula. Ngunit nang marinig ang salitang bilyon, ang kanyang pagtutol ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Samantala, sa malawak na hardin ng mansyon ng De La Merced, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ng matamis na tawanan ng mga bata. Si Miguel, ang panganay, ay sinusubukang itulak ng mataas ang duyan ni Gabriela, habang si Rafael, ang bunso, ay masayang naglalaro ng putik sa paanan ni Gabriel. "Tito Gabriel, tingnan mo, gumawa ako ng bundok." Kay sigaw ng bata. Lumuhod si Gabriel, hindi alintana ang putik na maaaring dumikit sa kanyang mamahaling pantalon, at ngumiti. "Wow, ang galing naman ng bundok mo, champion." Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Serafina habang may hawak na isang pitsel ng malamig na juice. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi nabibili ng pera. Nakita niya kung paano tinitingnan ng kanyang mga anak si Gabriel. Isang tingin na puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Isang tingin na dapat sana ay para sa kanilang ama. Isang maliit na kirot ang dumaan sa kanyang puso, ngunit agad itong napalitan ng pasasalamat. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang pinutol ng pagdating ng isang kasambahay. May daladalang isang sobrang kulay kape na may selyo ng korte. Nanginginig ang kamay ni Serafina habang binubuksan ito. Ang mga salita sa loob ay tila mga ahas na gumapang mula sa papel at pumulupot sa kanyang leeg. Unti-unting sinasakal ang kanyang hininga. Petition for Child Custody. Inihain ni Cassian Montesillo. Nabitawan niya ang pitsel. Ang salamin ay nabasag sa damuhan at ang pulang juice ay kumalat na parang dugo sa luntiang damo. Ang masayang tawanan ng mga bata ay biglang humina sa kanyang pandinig, napalitan ng isang malakas na ugong sa kanyang mga tainga. Ang halimaw na akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa nakaraan ay nagbalik, hindi para kunin ang kanyang yaman, kundi para agawin ang tanging bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay, ang kanyang mga anak. Kasabay nito, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito, at ang boses na minsan niyang minahal ay bumulong mula sa kabilang linya na parang lason. "Magkikita tayo sa korte, Serafina. Kukunin ko kung ano ang sa akin." Bago pa siya makasagot, isang maliit na iyak ang narinig niya mula sa silid ng mga bata. Si Rafael ay nagising mula sa isang masamang panaginip. Ang dalawang tunog, ang banta ng isang traidor at ang iyak ng isang inosenteng anak ay nagsanib. Lumikha ng isang bagyo ng galit at takot sa puso ng isang ina. Ang liwanag mula sa mga kamera sa loob ng studio ay nakakasilaw, ngunit hindi nito maitago ang mga pekeng luha na pilit na pinapatulo ni Cassian mula sa kanyang mga mata. Nakaupo siya sa isang malambot na sofa, kaharap ang isang sikat na talk show host, at ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang amang nagdadalamhati. "Hindi niyo alam kung gaano kasakit," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig para sa mas magandang epekto. 5 taon. 5 taon niyang itinago sa akin ang mga anak ko. Pinagkaitan niya ako ng karapatang makita silang lumaki. Ang tanging gusto ko lang naman ay mayakap sila at maging isang tunay na ama. Ang kwentong kanyang inimbento ay kumalat na parang apoy sa social media. Sa isang iglap, ang publiko, na hindi alam ang buong katotohanan, ay nagsimulang humusga. Si Serafina, ang babaeng biktima, ay biglang naging kontrabida sa mata ng marami. Ang mga salitang sakim, masamang ina, at mukhang pera ay lumabas sa mga pahayagan at naging paksa ng mga usapan sa mga sulok-sulok ng lipunan. Ang bigat ng buong mundo ay tila ipinapasan sa kanyang mga balikat. Sa loob ng kanyang opisina, isinara ni Serafina ang laptop.
Hindi niya na kayang basahin pa ang mga masasakit na komento. Ang mga pader na gawa sa salamin ay tila unti-unting lumiliit. Sinisikip ang kanyang dibdib. Sumandal siya sa kanyang upuan at doon, sa katahimikan, isang luha ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang kanyang mukha ay naging isang ilog ng tahimik na pighati. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel, hindi nagsasalita. Nilapitan niya ang mga bintana at isinara ang mga blinds, lumikha ng isang pribadong espasyo para sa kanilang dalawa, malayo sa mapanghusgang mata ng mundo sa labas. Umupo siya sa isang silya sa tabi ni Serafina. Hindi siya ng alo, hindi nagbigay ng mga walang kwentang payo. Hinayaan lang niya itong umiyak. At nang ang mga hikbi ay naging mahinang paghinga na lamang, marahan niyang ipinatong ang ulo ni Serafina sa kanyang balikat. "Nandito ako," bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa buhok ng babae. "Hindi kita iiiwan. Lalaban tayo." Sa ilalim ng mesa, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Serafina. Ang init ng kanyang palad ay isang pangakong mas matatag kaysa sa anumang salita. Iyon lang ang kailangan ni Serafina. Isang sandalan, isang kakampi sa gitna ng digmaan, ngunit ang kalaban ay hindi tumitigil. Sa utos ni Clara, na ngayon ay nag-i-enjoy sa atensyon ng media, isang grupo ng mga lalaki ang nagpanggap na mga magulang at lihim na kumuha ng mga litrato ng mga bata sa kanilang eskwelahan. Ang mga litrato ay ipinadala sa telepono ni Serafina. Isang malinaw na banta, isang paraan upang takutin siya at ipakita kung gaano sila kadaling lapitan. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ni Serafina ang kanyang anak na si Gabriela sa kanyang takdang aralin, may napansin siyang isang maliit na bagay sa loob ng bag ng bata. Isang maliit na itim na aparato na may kumikislap na pulang ilaw. Isang recording device. May isang taong naglagay nito roon. Ang giyera ay hindi na lamang sa korte at sa media. Dinala na nila ito sa mismong pintuan ng kanyang tahanan, sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang bawat kislap ng mga kamera sa harap ng paaralan ay tila mga matatalim na kidlat na bumubulag sa paningin. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang pilit na humahatak sa braso ni Rafael, ang bunsong anak ni Serafina. Hindi na nag-isip ang ina. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang naglalagablab na apoy sa kanyang mga mata. Mabilis niyang hinila ang anak pabalik at binalot ito sa kanyang mga bisig, habang ang kanyang katawan ay nagsilbing isang matibay na kalasaglaban sa mga mapanghimasok na lente. "Umalis kayo! Huwag niyo silang hawakan!" Ang sigaw ni Serafina ay hindi isang hiling, kundi isang utos na puno ng kapangyarihan. Sa kanyang likuran, dumating si Gabriel na parang isang bagyong handang manalasa. Gamit ang kanyang malalapad na balikat, hinarang niya ang mga reporter, binibigyan ng puwang si Serafina na maisakay ang mga bata sa sasakyan. Walang sino man ang nakalapit muli. Ang galit ni Serafina sa pagkakataong ito ay hindi na nauuwi sa luha, kundi sa isang malamig na determination. Pagkatapos maihatid ang mga bata sa ligtas na mansyon, hindi nagpahinga si Serafina. Pinuntahan niya ang isang kilalang luxury salon kung saan alam niyang naroon si Clara, nagpapaganda gamit ang perang ninakaw mula sa kanila. Pumasok siya sa loob na ang bawat hakbang ay nagpapayanig sa sahig. Nakita niya si Clara, kampanteng nakaupo habang inaayusan ng buhok. Hindi sumigaw si Serafina. Hindi rin siya nanakit ng pisikal. Nilapitan niya ang manager ng salon at inilabas ang kanyang black card. "Magkano ang buong establishment na ito? Bibilhin ko ngayon din." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na para patahimikin ang buong silid. Sa loob ng 10 minuto, ang dokumento ay napirmahan. Tumingin si Serafina kay Clara sa pamamagitan ng salamin. "Evict her. Ngayon din. Hindi ako tumatanggap ng mga basurang kliyente sa ari-arian ko." Ang mukha ni Clara ay naging kasing putla ng pader
Habang pilit siyang pinalalayas sa harap ng kanyang mga kaibigan, dala-dala ang kanyang mga gamit na hindi pa natatapos ayusin. Ngunit ang tunay na labanan ay nagsimula sa loob ng silid ng korte. Sa unang pagdinig para sa kustodiya, ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila may timbang. Ang abogado ni Kasyan, isang lalaking may mapanlinlang na ngiti, ay tumayo at naglabas ng isang medical report. Your Honor, mayroon kaming ebidensya na ang aking kliyente ay hindi lamang ang biktima rito. Si Ginang Serafina ay dumaranas ng matinding mental instability dahil sa trauma ng kanyang nakaraan. Hindi siya ligtas na makasama ng mga bata. Naramdaman ni Serafina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang pag-atake ay hindi sa kanyang yaman, kundi sa kanyang pagkatao bilang isang ina. Tumingin siya kay Kasyan na nakaupo sa kabilang panig, may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ang bawat tibok ng puso ni Serafina ay tila isang babala. Pag-uwi nila ng gabing iyon, ang bigat ng mga akusasyon ay tila isang malaking bato sa dibdib ni Serafina. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko sa pagod. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng pighati, naramdaman niya ang tatlong maliliit na presensya sa kanyang paligid. Ang kanyang mga anak ay lumapit at gamit ang kanilang maliliit na kamay, marahan nilang pinunasan ang luhang hindi niya namalayang pumatak na pala. Don't cry, Mama. Nandito kami ni Tito Gabriel. Bulong ni Miguel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod ay naglaho, napalitan ng isang panunumpa. Hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, napansin ni Serafina si Gabriel na nakatayo sa may pinto. May hawak na telepono at seryoso ang mukha. Isang bagong impormasyon ang dumating. Si Doña Carmen ay biglang nag-withdraw ng napakalaking halaga mula sa isang lihim na account sa ibang bansa. Para saan ang pera? At bakit tila nagmamadali ang matanda? Ang tunog ng martilyo ng hukom mula sa korte ay tila muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang paalala na ang katarungan ay malayo pa sa abot ng kanyang kamay. Sa kabila ng kanyang paglaban, ang huling hatol ng hukom para sa araw na yon ay isang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Ang pansamantalang karapatan ni Kasyan na makasama ang mga bata tuwing katapusan ng linggo. Gumuho ang mundo ni Serafina habang nakikita ang mapanuyang ngisi ni Kasyan mula sa malayo. Ang mga daliri ni Serafina ay nakabaon sa bakal na rehas ng tarangkahan. Ang kanyang mga buko ay kasing puti ng papel sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Pinapanood niya ang sasakyan ni Kasyan na dahan-dahang lumalayo. Dala ang kanyang tatlong anak na walang tigil sa pag-iyak habang nakadikit ang mga maliliit na palad sa salamin ng bintana. Ang tunog ng gulong sa graba ay tila bawat tibok ng kanyang puso na unti-unting lumalayo sa kanyang dibdib. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang matatag na hawak ni Gabriel sa kanyang mga balikat. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang bumagsak sa semento. Huminahon ka, Serafina. 2 araw lang ito. Mahinang bulong ni Gabriel, ngunit ang kanyang sariling tinig ay may bahid din ng pag-aalala. Alam nilang dalawa na ang pagdadala sa mga bata sa bahay na yon ay parang paghahagis ng mga kuting salunggan ng mga lobo. Sa loob ng bahay ni Kasyan, ang hangin ay mabigat at amoy alikabok. Malayo sa malinis at maaliwalas na mansyon ng mga De La Merced. Sinubukan ni Doña Carmen na magpanggap. Inabutan niya ng mga tsokolate ang mga bata habang may pilit ng ngiti. Oh, kumain kayo nito. Dito muna kayo sa lola, ha? Ang kanyang boses ay parang langis na malapot. Ngunit ang mga bata ay nanatiling nakatago sa likuran ni Miguel. Nang mapalingon ang matanda, mabilis na kinuha ni Clara ang kahon ng tsokolate at inihagis ito sa basurahan. Sayang lang yan. Ang kailangan natin ay makuha ang tiwala nila para sa pera, hindi para busugin sila. Asik ni Clara. Nang sumapit ang gabi, ang bahay ay napuno ng sigawan. Sa kabilang silid,
Naririnig ng mga bata ang pagtatalo ni Cassian at Clara tungkol sa mga utang at kung paano nila gagamitin ang mga bata para makahingi ng mas malaking sustento. Naiwan ang tatlong bata sa isang madilim na silid na walang maayos na bentilasyon. Ang bawat kaluskos sa labas ay tila isang halimaw na nagpapatalon sa kanilang mga puso. Si Rafael ang bunso ay nagsimulang manginig. Ang kanyang balat ay naging kasing init ng baga at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang stress at ang maruming paligid ay nagpahirap sa kanyang mahinang pangangatawan. "Kuya," ang init ni Rafael. Naiiyak na, sabi ni Gabriela. Niyakap sila ni Miguel ng mahigpit sa gitna ng kadiliman. "Huwag kayong iiyak. Susunduin tayo ni Mama at ni Tito Gabriel. Pangako yan." Bulong ng panganay, kahit na ang kanyang sariling mga mata ay puno na rin ng luha. Sa gitna ng kaguluhan ng pag-aaway ni Cassian at Clara, walang nakapansin sa kalagayan ng bata. Ang kanilang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa buhay ng kanilang sariling dugo. Sa kusina, isang katulong na matagal nang naninilbihan sa pamilya Montesillo ang nakakita sa nangyayari. Palihim niyang kinuha ang kanyang lumang telepono at nanginginig na nag-type ng isang mensahe para sa numerong ibinigay sa kanya ni Gabriel noon. Hating gabi na, ngunit si Serafina ay hindi pa rin nakakaramdam ng antok. Nakaupo siya sa sala, nakatitig sa telepono, nang biglang bumasag sa katahimikan ang isang tawag. Hindi ito si Gabriel. Ang pangalan sa screen ay ang luma niyang telepono na ipinahiram niya kay Miguel para sa emergency. "Mama, tulungan mo kami." Ang boses ni Miguel ay maliit at nanginginig. Halos hindi marinig sa tindi ng paghikbi. Hindi na po sumasagot si Rafael. Hindi na po siya humihinga ng maayos. Ang mundo ni Serafina ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. At ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi na alintana ni Gabriel ang bilis ng sasakyan habang binubagtas nila ang madilim na kalsada patungo sa kuta ng mga kaaway. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa aspalto ay tila isang pakikipagkarera sa oras, isang desperadong pagtatangka na pigilan ang tadhana. Sa tabi niya, si Serafina ay walang tigil ang pag-agos ng luha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang pagkadurog ng kanyang sariling puso. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng bigat. Tanging ang malakas na paghinga ni Serafina ang maririnig sa gitna ng malamig na gabi. Nang makarating sila sa harap ng bahay ni Cassian, hindi na naghintay si Serafina na buksan ang pinto ng sasakyan ng maayos. Patakbo siyang lumabas. Kasunod si Gabriel at ang mga pulis na kanilang tinawagan sa daan. Sa isang malakas na puwersa ng kanyang balikat, pinilit ni Gabriel na buksan ang nakatrangkang pintuan ng bahay hanggang sa mawasak ang lock nito at bumukas ang daan patungo sa loob. Amoy ng alak at sigarilyo ang sumalubong sa kanila sa sala. Doon, sa gitna ng mga basag na bote, nakita nila si Cassian na natutulog ng mahimbing sa sofa. Habang si Clara ay mahimbing din ang tulog sa kabilang silid, walang pakialam sa trahedyang nangyayari sa itaas na palapag. Mabilis na umakyat si Serafina sa madilim na kwarto kung nasaan ang mga bata. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang tatlo. Si Miguel at Gabriela ay nakayakap sa kanilang bunsong kapatid na si Rafael, na ngayon ay maputla at halos hindi na maaninag ang paghinga dahil sa tindi ng lagnat. "Mama! Mama!" Ang sabay na yak ng dalawang bata nang makita ang kanilang ina. Agad silang naitabi ni Serafina at kinuha ang mainit na katawan ni Rafael. Sa sandaling iyon, lumitaw si Doña Carmen mula sa kabilang kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pagkukunwari. "Serafina, anong karapatan mong pumasok dito ng ganito? Isang iskandalo ito!" Sigaw ng matanda. Pilit na itinatago ang kanyang kapabayaan. Tumingin si Serafina sa kanyang dating biyenan. Ang kanyang mga mata
ay naglalagablab sa galit na matagal na niyang kinimkim. Ang karapatan ko ay ang iligtas ang aking mga anak mula sa mga halimaw na tulad ninyo. Ang kanyang tinig ay parang yelong nakakasunog sa talim. Pinagkatiwala ko sila sa inyo, ngunit pinatunayan ninyo na wala kayong kaluluwa. Isusumpa niyo ang araw na hinawakan ninyo ang mga anak ko. Mabilis na binuhat ni Gabriel si Rafael patungo sa naghihintay na ambulansya sa labas. Ang asul at pulang ilaw ng sasakyan ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na kalsada, sumasalamin sa mukha ni Sarafina na puno ng determinasyon. Nakahinga lamang siya nang maluwag nang marinig ang tunog ng makina ng ambulansya na naghahatid sa kanyang anak sa kaligtasan. Bago siya tuluyang lumisan, nilapitan ni Sarafina ang naguguluhang si Kasyan na ngayon ay gising na at pilit na inaayos ang kanyang sarili. Kinuha ni Sarafina ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at buong lakas itong inihagis sa mukha ng lalaki. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig, mga dokumentong naglalaman ng ebidensya ng malawakang pangungulimbat ni Kasyan mula sa kanilang sariling kumpanya upang tustusan ang kanyang mga luho. Hindi lang kustodya ang kukunin ko sa iyo, Kasyan. Malamig na wika ni Sarafina habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Magkikita tayo sa kulungan. Sisiguraduhin kong sa bawat segundong pananatili mo roon, maaalala mo ang mukha ng anak mong halos mamatay dahil sa iyong kawalang puso. Tinalikuran niya ang lalaki at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtapos sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang katahimikan sa loob ng bahay ng mga Montesillo ay tila isang nakabibinging sigaw, puno ng tensyon na handa nang sumabog sa anumang sandali. Sa gitna ng sala, nakatitig si Kasyan sa mga dokumentong nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Ang bawat pahina ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Sa isang iglap, binalaling niya ang kanyang puot kay Clara na abalang nag-iimpake ng kanyang mga mamahaling gamit. Kasalanan mo ito. Ang sigaw ni Kasyan, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Kung hindi dahil sa mga luho mo, hindi mauubos ang pondo ng kumpanya. Ngayon, may ebidensya na si Sarafina laban sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang babaeng dati niyang itinuring na premyo. Isang matalim at nakatutuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Huwag mo akong ituro, Kasyan. Hindi ako ang nagnanakaw sa sarili mong account. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng panghahamak. Bakit hindi mo tanungin ang mahal mong ina? Nakita ko ang mga lihim na withdrawal na ginawa ni Doña Carmen para tustusan ang kanyang pagkakalulong sa sugal sa mga kasino. Ang pamilyang ito ay isang barkong lumulubog at wala akong balak na sumama sa inyo sa ilalim ng dagat. Napatigil si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang mabunyag ang kanyang lihim. Ang pagtitiwala sa pagitan ng mag-ina ay gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang dating magkakampi sa kasakiman ay naging mga asong nagkakagat-kagatan dahil sa takot na mawalan ng lahat. Sa kabilang banda, ang puting ilaw sa loob ng silid sa ospital ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at kaligtasan. Mahimbing na natutulog si Rafael. Ang kanyang paghinga ay regular na at wala na ang nakakatakot na huni ng hirap sa dibdib. Nakaupo si Sarafina sa tabi ng higaan. Ang kanyang mga mata ay mapupula dahil sa puyat at pag-aalala. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga kamay dahil sa panginginig ng kanyang mga kalamnan matapos ang matinding takot na kanyang pinagdaanan. Dahan-dahang pumasok si Gabriel, dala ang isang mangkok ng mainit na sopas na ang usok ay sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng luya at malasakit. Umupo siya sa tabi ni Sarafina at marahang hinawakan ang kamay nito upang patigilin ang panginginig. Kailangan mong kumain, Sarafina. Hindi ka makakapagbantay ng maayos kung ikaw naman ang magkakasakit.
Ang kanyang tinig ay mahina, parang isang haplos sa pusong sugatan. Dahil sa sobrang panghihina, hindi na nagawang hawakan ni Serafina ang kutsara. Nang walang pag-aalinlangan, si Gabriel na mismo ang sumalok ng mainit na sabaw at marahang itinuon ito sa mga labi ni Serafina. Ang bawat subo ay puno ng pag-iingat, isang tahimik na paraan ng pagpapakita ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Serafina ang isang uri ng kalinga na tila ngayon lang niya natikman sa buong buhay niya. Isang pag-ibig na nagpapagaan, hindi nagpapabigat. Habang nagpapatuloy ang katahimikan sa ospital, si Clara ay palihim na lumabas sa bahay ng mga Montesillo, dala ang kanyang mga maleta. Tumayo siya sa gilid ng kalsada at tumawag sa kanyang telepono. Isang lalaki ang sumagot sa kabilang linya, isang boses na puno ng misteryo at panganib. Handa na ang lahat. Sisiguraduhin nating hindi makakaahon ang babaeng yon. Bulong ni Clara, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Bago niya tuluyang lisanin ang lugar, isang huling tingin ang ibinigay niya sa bahay ni Cassian. May hawak siyang isang maliit na memory drive, isang alas na maaari niyang gamitin upang sirain ang reputasyon ni Serafina sa buong mundo. Isang video scandal na binuo mula sa mga maling anggulo at kasinungalingan ang nakahanda ng isabog sa internet. Isang huling banta bago siya tuluyang maglaho sa kadiliman. Matapos ang ilang araw na walang patid na pagbabantay sa loob ng ospital at ang matinding pagsubok na dinanas sa loob ng korte, ang katawan ni Serafina ay tila isang kandilang unti-unting nauubos, ang ningas sa tindi ng init ng mga pagsubok. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang silid, nakatingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga maliliit na bituing nakakalat sa madilim na sahig ng gabi. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pag-aalala na patuloy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Isang tahimik na luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, isang simbolo ng lahat ng pagod, pighati, at takot na hindi niya maipahayag sa harap ng kanyang mga anak upang manatili siyang matatag sa kanilang paningin. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init na dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. Hindi na siya lumingon dahil sa amoy pa lamang ng malinis na pabango at sa gaan ng mga hakbang nito, ay alam na niya kung sino ang dumating. Walang anumang salitang binigkas, naramdaman ni Serafina ang dalawang matitigas at matatag na braso na dahan-dahang pumalibot sa kanyang baywang. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Serafina. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng isang uri ng pakiramdam ng kaligtasan na matagal nang hindi natitikman ng babae. Hindi ito isang yakap na puno ng pagnanasa, kundi isang yakap ng isang taong nangangakong magiging pader at kanlungan sa gitna ng anumang bagyo na darating. Isinandal ni Serafina ang kanyang mabigat na ulo sa dibdib ni Gabriel, hinahayaan ang kanyang sarili na lamunin ng katahimikan at ng tibok ng puso ng lalaking hindi kailanman bumitiw sa kanya sa kabila ng lahat ng gulo. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas, ang mga mapanghusgang reporter, ang mga masalimuot na kaso, at ang mga traidor na pamilya ay tila naglaho ng panandalian. Iniwan silang dalawa sa isang puwang ng kapayapaan. Ang katahimikan ay biglang binuwag ng isang maliit na pag-vibrate ng telepono na nakapatong sa mesa sa loob ng silid. Ang liwanag ng screen ay kumislap ng paulit-ulit. Isang hudyat na mayroong isang mahalagang balita na mabilis nang kumakalat sa buong internet. Mabilis na kumala si Serafina mula sa pagkakayakap. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok dahil sa takot na baka ito na ang video scandal na banta ni Clara upang tuluyan siyang sirain. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang link na ipinadala ng kanyang sekretarya, habang si Gabriel ay nananatiling nakatayo sa kanyang tabi,
handang sumuporta sa anuman ang mangyari. Ngunit sa halip na ang kanyang sariling mukha ang lumitaw sa screen, ang bumungad sa kanila ay ang mukha ni Clara. Ang video ay malinaw na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng isang madilim na silid ng hotel. Doon, malinaw na naririnig ang bawat salita ng pag-uusap ni Clara at ng abogado ni Kasyan. Pinagtatawanan nila nang walang pakundangan kung paano nila niloloko si Kasyan para makuha ang huling sentimo ng pera nito at kung paano nila pinaplano ang kanilang pagtakas patungo sa ibang bansa matapos gamitin ang mga bata para sa blackmail at sustento. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Clara ay naging isang matalim na ebidensya ng kanyang sariling kasamaan at panlilinlang. Ang sandatang akala ni Clara ay gagamitin niya laban kay Serafina ay naging isang hukay na siya mismo ang gumawa para sa kanyang sarili sa harap ng buong publiko. Isang mahabang hininga ng kaginhawaan ang kumawala sa mga labi ni Serafina. Tila may isang mabigat na tinik na nabunot mula sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Gabriel at nakita niya sa mga mata nito ang bakas ng isang lihim na tagumpay at proteksyon. Nakalimutan ata nilang mas marami tayong mata na nakamasid kaysa sa kanila. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan at lalim. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Serafina at marahang hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Isang pagbabasbas ng bagong simula. Tapos na ang malakas na bagyo, mahal ko. Malapit na tayong makauwi sa tunay na kapayapaan na nararapat para sa iyo at sa mga bata. Habang ang dalawa ay nagbabahagi ng isang sandali ng panandaliang kaligayahan, binuwag ito ng isang malakas at paulit-ulit na tunog mula sa intercom ng mansyon na nakakonekta sa pintuan ng ospital. Isang boses ng isang babaeng hikbi ang narinig mula sa kabilang linya. Isang boses na dati ay puno ng yabang at panlalait, ngunit ngayon ay basag na basag at puno ng desperasyon. Serafina, tulungan mo ako. Papatayin ng mga inutangan ko si Kasyan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ang anak ko. Si Doña Carmen, ang dating reyna ng kasamaan na nagpahirap sa kanyang buhay, ay ngayon ay isang pulubi na nasa labas ng pintuan, humihingi ng tulong sa babaeng dati niyang itinuring na basura at walang halaga. Ang malalaki at mabibigat na pintuan ng hukuman ay dahan-dahang bumukas na tila nagbibigay daan sa huling yugto ng isang mahabang labanan. Ang bawat hakbang ni Serafina sa loob ng silid ay may kasamang katiyakan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsya ng katarungan. Sa kanyang tabi, ang presensya ni Gabriel ay nananatiling isang matibay na haligi. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng bahagya sa siko ni Serafina upang iparamdam ang kanyang suporta. Sa kabilang panig, nakaupo si Kasyan na halos hindi na makilala. Ang kanyang dating maayos na hitsura ay napalitan ng isang mukhang puno ng puyat at pagkatalo. Ang kanyang suit ay maluwag na sa kanyang katawan at may mga lukot, isang malinaw na simbolo ng kanyang mabilis na pagbagsak mula nang iwan siya ni Clara, dala ang lahat ng kanyang natitirang yaman. Wala siyang kasama, kundi ang kanyang abogado, na ngayon ay wala na ring sigla ang mga mata dahil sa tindi ng mga ebidensyang inilatag laban sa kanyang kliyente. Nagsimula ang pagdinig sa isang mabigat na atmosfera. Iniharap ng abogado ni Serafina ang huling alas, ang video na kumalat sa internet kung saan inamin ni Clara ang lahat ng kanilang panloloko at ang plano nilang gamitin ang mga bata para sa pera. Ang bawat salita mula sa video na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid ay naging parang mga matatalim na pako na tuluyang nagsara sa kabaong ng depensa ni Kasyan. Wala siyang nagawa kundi ang yumuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko sa tindi ng kahihiyan. Sa gitna ng seryosong usapan, biglang nabulabog ang katahimikan nang pumasok si Doña Carmen sa loob ng silid.
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga damit ay may mga dumi ng putik. Lumuhod siya sa gitna ng pasilyo, umiiyak ng malakas at nagsisigaw ng mga salitang humihingi ng tawad at awa. Sarafina, maawa ka sa amin. Huwag mong ipakulong ang anak ko. Gagawin namin ang lahat. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kawalan ng dignidad. Isang tanawing kinasuklaman ng lahat ng naroon. Dahil sa pag-iskandalo, mabilis siyang nilapitan ng mga gwardya at marahang kinaladkad palabas ng silid habang patuloy siyang nagpupumiglas. Matapos ang ilang oras ng matitinding testimonya, tumayo ang hukom. Ang hangin sa loob ng silid ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang matunog na pagtama ng kahoy na martilyo sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng katapusan ng paghihirap ni Sarafina. Sa harap ng lahat ng ebidensya ng kapabayaan, panloloko at kawalan ng kakayahang tustusan ang moral at pisikal na pangangailangan ng mga bata, iginagawad ng hukumang ito ang sole custody kay Ginang Sarafina de la Merced. Kasabay nito, ang korte ay naglalabas ng warrant of arrest laban kay Ginoong Casian Montecillo sa mga kasong malawakang fraud at estafa. Ang bigat na 5 taong dinala ni Sarafina sa kanyang dibdib ay biglang naglaho na palitan ng isang malalim at malayang paghinga. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw at ang asul na langit na tila nakikiisa sa kanyang tagumpay. Tumingala si Sarafina, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang init ng araw na humaplos sa kanyang mukha. Isang tunay at matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Habang inaalalayan siya ni Gabriel patungo sa sasakyan, nakita ni Sarafina si Casian na inilalabas mula sa gilid ng gusali. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos na sa malamig na bakal ng posas. Sumigaw ang lalaki, pilit na tinatawag ang kanyang pangalan, humihingi ng isang huling pagkakataon. Ngunit si Sarafina ay hindi na lumingon. Sa bawat hakbang niya palayo, unti-unti niyang ibinabaon ang lahat ng sakit ng nakaraan, handa nang tahakin ang landas patungo sa isang buhay na puno ng liwanag at tunay na pagmamahal. Sa loob ng madilim at malamig na selda, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa maliit at may rehas na bintana. Nakaupo si Casian sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod upang labanan ng ginaw na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit na gawa sa seda. Pinalitan na ito ng isang magaspang at kulay kahel na unipormeng puno ng amoy ng luma at semento. Ang bawat marahas na tunog ng bakal na tumatama sa kapwa bakal sa tuwing isinasara ang mga pinto ng bilangguan ay tila isang paalala ng lahat ng pagkakataong itinapon niya sa kanyang buhay. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling mabilis na paghinga at ang bawat mabigat na tibok ng kanyang pusong puno ng pagsisisi. Napagtanto niya na sa huli, ang lahat ng kayamanang hinangad niya ay naging isang malamig na pader na naghihiwalay sa kanya sa tanging mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang lungsod na hindi pamilyar at puno ng panganib, si Clara ay naglalakad ng mabilis sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Ang kanyang mga paa ay pagod na mula sa walang katapusang pagtakas at ang kanyang manipis na jacket ay hindi sapat upang labanan ng ihip ng hangin. Ang perang ninakaw niya mula kay Casian ay wala na. Kinuha ito ng mismong abogadong pinagkatiwalaan niya at nangakong sasama sa kanyang pagtakas. Ngayon, siya ay isang palaboy na walang papeles at walang mapupuntahan. Isang anino ng babaeng dating nagmamalaki sa kanyang kagandahan at kapangyarihan. Ang bawat taong lumalampas sa kanya ay tila may mapanghusgang mga mata, isang tahimik na karma para sa lahat ng buhay na kanyang winasak para sa sariling interes.
Isang gabi ng malakas na ulan sa tapat ng mansyon ng mga De La Merced, isang matandang babae ang nakaluhod sa basang semento. Ang kanyang mga damit ay basang-basa at ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang maputlang mukha. Si Doña Carmen, na dating reyna ng kayabangan, ay ngayon ay isang kaawa-awang tanawin sa gitna ng unos. Ang kanyang tahanan ay nailit na ng bangko dahil sa laki ng kanyang mga utang sa sugal at wala na siyang ibang malalapitan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga latay ng kahihiyang kailangan niyang tanggapin. Ang kanyang mga hikbi ay halos hindi na marinig sa tindi ng buhos ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa malaking gate, naghihintay ng isang himala mula sa taong dati niyang itinuring na basura. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa tabi ng malaking gate. Lumabas si Serafina, may hawak na isang itim na payong na nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa ulan. Sa kanyang likuran, naroon si Gabriel na nanatiling alerto at handang sumaklolo sa anumang sandali. Tiningnan ni Serafina ang matandang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Sa loob ng 5 taon, naisip niya na ang sandaling ito ay magbibigay sa kanya ng matinding kasiyahan. Ngunit ang naramdaman niya sa kanyang dibdib ay hindi galit, kundi isang malalim na awa. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang halimaw na nagpahirap sa kanya, kundi isang matandang sugatan at nawawala. Yumuko si Serafina at marahang inabot ang isang baso ng mainit na kape at isang makapal na kumot kay Doña Carmen. Dalhin niyo siya sa shelter na itinayo ng aming foundation. Mahinang utos ni Serafina sa kanyang mga gwardya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang dating biyenan. Bibigyan kita ng matitirhan at pagkain, pero ito na ang huling pagkakataon na makakalapit ka sa pamilya ko. Ang katarungan ay tapos na, Doña Carmen. Ang natitira na lang ay ang awa na hindi niyo kailanman naibigay sa akin noon. Tinalikuran ni Serafina ang matanda at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay nagpaparamdam ng isang uri ng paglaya na hindi kayang ibigay ng anumang halaga ng pera. Isinara ang malaking gate at sa loob ng bahay, nakita ni Serafina si Gabriel na may hawak na isang maliit at magandang kahon na gawa sa pelus. Ang liwanag ng mga chandelier sa sala ay nagbibigay ng isang mahiwagang kislap sa mga mata ng lalaki. May isang bagay sa loob ng kahon na yon na matagal nang inihanda ni Gabriel, isang bagay na magbubukas ng isang bagong kabanata na wala ng bahid ng dilim. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay napuno ng isang mainit na antisipasyon. Habang ang ulan sa labas ay unti-unti nang humihina, tila nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Ang sikat ng umaga ay marahang pumasok sa bintana ng mansyon, nagdadala ng isang uri ng liwanag na hindi nakakasakit sa mata, kundi humahaplos sa balat nang may kasamang init ng pag-asa. Sa loob ng malawak na sala, ang dating katahimikang puno ng tensyon ay napalitan na ng isang himig ng kagalakan. Si Miguel, Gabriela at Rafael ay masayang nagpipinta sa isang malaking canvas sa sahig. Ang kanilang mga tawa ay nagsisilbing musika na naglalakbay sa bawat sulok ng bahay. Sa isang silya sa di kalayuan, nakaupo si Don Eduardo. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan habang pinapanood ang kanyang mga apo. Ang bawat guhit ng kulay sa canvas ay tila mga pangarap na unti-unti nang nabubuo, malayo sa madilim na anino ng nakaraan na minsan ay sumira sa kanilang katahimikan. Dahan-dahang lumakad si Serafina patungo sa hardin. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay magaan at puno ng kumpit. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Ang mga dahon nito ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Nakatalikod ang lalaki, tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa malayo. Nang marinig nito, ang dahan-dahang paglapit ni Serafina, lumingon si Gabriel at isang matamis at kalmadong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng katapatan at proteksyon, kundi mayroon na ring isang uri ng pag-ibig na matagal na niyang iningatan sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang magkabilang kamay ni Serafina. Pinanood kita sa loob ng 5 taon, Serafina. Ang kanyang boses ay mahaba, malalim, at puno ng emosyon. Nakita ko kung paano ka nadurog, kung paano ka lumaban, at kung paano ka muling bumangon ng mas matatag kaysa noon. Hindi kita minahal dahil ikaw ay isang reyna ng isang malaking kumpanya. Minahal kita dahil sa iyong pusong hindi kailanman natutong sumuko sa gitna ng unos. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at asul na kahon na gawa sa pelus. Ang marang pagbukas ng takip nito ay nagpakita ng isang simpleng singsing na may maliit na hiyas na kumikinang sa ilalim ng araw. Hindi ko maipapangako na ang buhay natin ay magiging perpekto sa lahat ng oras. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya sa tindi ng kaba at saya. Pero ipinapangako ko na sa bawat hakbang, sa bawat tawa at sa bawat luhang darating, hindi ka na muling mag-iisa. Serafina, papayag ka bang maging katuwang ko sa pagbuo ng isang buhay na puno ng respeto at tunay na pagmamahal? Ang katahimikan sa paligid ay tila nakikiisa sa sandaling iyon. Sa tanging ang malakas na tibok ng puso ni Serafina ang kanyang naririnig. Bago pa man makasagot si Serafina, isang mabilis na tunog ng mga maliliit na yapak ang narinig mula sa likuran. Ang 3 bata ay tumatakbo palabas ng bahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. "Omo, Mama." "Mama, sabihin mo na po ang oo." Ang sabay-sabay na sigaw ni Miguel, Gabriela at Rafael habang tumatalon sa tuwa. Ang kanilang presensya ay tila isang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa sandaling iyon. Isang malakas na hikbi ng kaligayahan ang kumawala sa dibdib ni Serafina at sa pagitan ng kanyang mga ngiti at luha ng kagalakan, marahan siyang tumango. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri, isang simbolo ng isang panunumpa na hinding-hindi mabubura ng panahon. Isinandal ni Serafina ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Gabriel habang ang kanilang 3 anak ay yumakap sa kanilang mga binti. Lumilikha ng isang bilog ng pagmamahal na tila isang matibay na kuta laban sa anumang hirap ng mundo. Ang araw ay unti-unting tumaas sa langit, nagbibigay ng isang maliwanag na pangako na ang bawat bukas ay magiging puno ng liwanag. Wala ng takot, wala ng pighati, tanging ang tamis ng isang bagong simula na itinayo mula sa mga pira-pirasong pangarap na muling pinagdugtong ng tunay na kalinga. Lumipas ang ilang taon na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binabasa sa ilalim ng dapit hapon. Ang mansyon ng mga de la Merced ay hindi na lamang isang simbolo ng yaman at kapangyarihan, kundi naging isang tunay na santuwaryo ng pag-ibig at paghilom. Sa malawak na hardin, kung saan ang mga bulaklak ng kabayero ay mamula-mula ng namumukadkad, makikita ang 3 kabataang puno ng sigla. Si Miguel, Gabriela at Rafael ay hindi na mga sanggol na nangangailangan ng proteksyon. Sila ay lumaking may dangal, bitbit ang mga aral ng katatagan na itinanim ng kanilang ina sa kanilang mga puso. Ang bawat takbo nila sa damuhan at ang bawat malakas na halakhak na sumasayaw sa hangin ay sapat na kabayaran para sa lahat ng luhang pumatak sa malamig na sahig ng ospital noon. Para kay Serafina, ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay hindi na isang mabigat na pasanin. Sa kanyang mga pagbisita sa Charity Foundation na kanyang itinayo, lihim niyang tinitiyak na si Doña Carmen ay may maayos na pagkain at medikal na atensyon sa loob ng shelter. Hindi niya kailangang yakapin ang matanda upang sabihing pinatawad na niya ito. Ang pagpili niyang huwag gumanti at sa halip ay magbigay ng awa ay ang kanyang paraan ng pagpapalaya sa sariling kaluluwa. Ang puot ay isang madilim na silid
at matagal na itong nilisan ni Serafina upang mamuhay sa liwanag. Si Cassian, sa loob ng kanyang piitan, ay nananatiling isang alaala ng isang pagkakamaling naging daan upang mahanap ni Serafina ang kanyang tunay na lakas. Wala nang puwang ang galit sa isang pusong umaapaw sa pasasalamat. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang salita para sa kanila, kundi isang nararamdamang realidad sa bawat haplos at tingin. Sa tuwing darating ang gabi, bago matulog ang mga bata, laging naroon si Gabriel upang basahan sila ng kwento, isang gawaing ginagawa niya ng may buong katapatan at pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, habang nakasandal si Serafina sa balikat ni Gabriel, nararamdaman niya ang ganap na katahimikan ng kanyang diwa. Ang pait ng nakaraan ay naging isang matamis na paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa mga taong handang manatili sa iyong tabi kahit sa pinakamalakas na unos. Ang kanilang pagsasama ay naging isang matibay na pundasyon, isang pag-ibig na itinayo mula sa paggalang at pag-unawa. Isang huling pagmuni-muni ang nananatili sa isipan ni Serafina habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa dalampasigan. Ang kulay kahel at lilang langit ay sumasalamin sa malawak na karagatan. Napagtanto niya na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung paano siya tinitingnan o hinuhusgahan ng ibang tao, lalo na ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanya. Ang tunay na korona ng isang reyna ay hindi gawa sa ginto o brilyante, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa sariling abo, maghilom ng walang pait, at magmahal muli ng buong buo. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang sugatang ina tungo sa isang matatag na reyna ay isang patunay na hanggat may pag-asa, palaging may bagong umagang naghihintay. Mahal, tara na sa loob. Naghihintay na ang mga bata para sa hapunan. Ang malambing na tawag ni Gabriel habang marahang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngumiti si Serafina, isang ngangiting puno ng katuwaan at katiyakan. Habang naglalakad silang magkahawak kamay patungo sa liwanag ng kanilang tahanan, alam niyang ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtatapos dito, kundi nagsisimula pa lamang sa isang walang hanggang kabanata ng kaligayahan. Ang mga luha ng kahapon ay naging hamog na nagbigay buhay sa bagong bukas, at sa wakas, ang reyna ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan.